Okay, so good morning guys. Update sa ating upo. Second selection ngayon. No? So, beginner's guide dito sa upo. Paano mag-harvest sa upo. No? Shout out Jewel Mitch Halina. Thank you sir. No? So, again yung pag-harvest sa upo ay i-base natin yan sa ano yung preferred ni market. Hindi i-base natin sa ano yung gusto nating i-harvest. No? So dito yung pag-harvest natin ay yung preferred ni market is 1 kilo lampas, maximum ng 2 kilos. No? So yan yung tamang pag-harvest dito sa upo. No? Kasi pag sobra sa laki, again, depende yan sa market ha. Dito sa atin, dito sa Cebu, yung preferred size ay 1 kilo. Maximum na yung 2 kilos. Kailangan nating mag-spray guys. No? So may maraming nalagas dahil sa kakulangan sa tubig uhaw. No? So market based tayo, hindi farmer, farmer's preference. So dito kasi sa farming, hindi yung kung ano yung gusto mo. Yan yung i-harvest mo, hindi palakihan. No? Yung pag-harvest dito sa upo. Actually, marami-rami na yan. Yung mga may bunga. No? So, second selection ngayon. Dito sa ating mga upo. No? So, portion pa kasi to. Yung first nating tanim pa. Yung ating haharbisan today. No? Ito yung mukha. Yan, maganda tingnan kasi dito mas maraming upo. Dun sa malayo, may upo pa daw. No? So, yung again, pag baguhan ka dito sa upo, ganun talaga yung basis mo paano mag-harvest. No? So, may mga areas na palakihan. No, may nakita ko sa Luzon doon sa kanila bundle per piece, no? Tig 5 pieces. Yun yung pricing sa kanila. Dito sa atin kasi dito sa Cebu, yung pricing is per kilo, no? Maliban lang doon, lalo pag yung presyohan guys ay mura, dapat paliitan, no? So yan yung kasi mas mabenta yung maliit. Kasi pag mura kasi yung tag 1 kilo lang, no? Yung bibilhin ng tao pag doon ka sa merkado. Kaya preferred ng mga buyers ay paliitan pag mura, no? So update sa presyo, di ko pa alam kasi yung white squash sabi nila nag 15 daw, no? Yung tabayag 12 to 15. So chances dito sa upo mas mahal kasi to kaysa white squash, no? Mas mahal siguro to kasi gawa ka pa ng gapangan. Ay naka, or mas masarap to, no? So ang pag-harvest natin, mahirap kasi magwanhan guys. Ang pag-harvest natin dapat 2 kilos maximum. Ito almost 2 kilos na to. So pwede na to i-harvest. Itong ganito, pwede na to i-harvest. Kailangan nating mag-spray guys kasi may ambon. So chances ayan, papangit yung bunga. No? So mahirap magwanhan guys. No? So dapat ganito, gagamitan ko ng gunting para hindi mahablot. No? So again, itong mga ganito, lampas na 1 kilo,
So pwede na to natin kukunin. No? So dyan. Never mind sa sitaw. Harvest tayo kahapon. Kuha tayo ng Tuesday, 300 plus kilos. Tapos harvest ngayon. So ito mga ganito, malaki na to. 2 kilos. May lumampas pa. No? So kaya pala yung harbisan dito sa upo is everyday. Pag gusto mo yung size na medyo uniform. No? So sa atin is gagawin ko pag yun bang makita ko medyo malaki na. So gagawin ko ay kunin ko maski hindi pa harvest day. Tapos ilagay ko sa lilim. No? So doon update ko lang kung ilang kilo. Again, beginner's guide. Yung pag-harvest natin dito sa upo ay hindi yung preference ni farmer na palakihan. Dapat yung i-consider natin is harvestin kayo ng sitaw guys. Selection, konti-konti na lang. Hindi palakihan kundi yung preference ni buyer talaga. No? So sa atin, ayun nga, base ni buyer, dapat itong mga ganito, 1 kilo lampas, 1 kilo up, pwede na kukunin. So maganda din dyan, no? Para sa akin, mas maganda din yan. Kasi pag kinuha mo yung mga malalaki, yung mga maliliit ay kikilos, gagalaw. No? Mas madali sila lumaki pag kinuha mo tong mga malalaki. Itong mga maliliit, no? Pag kinuha mo yung mga malalaki, mas madali silang tumubo. No? So again, dito basta may upo, may bunga, may puno ng upo. At dito wala. So hindi pa makapal, hindi pa crowded. No? So yan yung upo. Mainit na kasi. Mahirap na klaro. No? So tapos harvest sa sitaw ngayon. Konti na lang to ngayon. Yung sa sitaw. No? So dyan upo. So mas marami ngayon yung upo. So dito naman tayo. Ito yung kagandahan sa naka-relay cropping. No? Ito yung best. Of course, may paraan din yan. Paano natin ginawa. Hindi natin pinagsabay yung araw sa pagtanim. No? Sa upo at saka dun sa sitaw. Dito guys, dumadapa. No? Marami kasi mga bunga. Diyan. Ayan po. Ito dun sa baba. So selection dun sa baba. So mostly dito pa lang yung may ma-harvest. Doon maganda tingnan. Dito tayo sa unahan. Once again, yung pag-harvest sa upo ay based sa buyer's preference, hindi sa palakihan. Kung gusto ng buyer mo na mas malaki, mas okay rin. Pero again, mas preferred ko yung maliit. Kasi chances itong mga maliliit ay aangat. Dito dumadapa. No? So dito yung may maraming upo. Napakaganda tingnan. Gagawin ko tong thumbnails dito. Ayan. Kasi maraming upo. Pag puro pa to upo, napakaganda tingnan. No? Kasi ganun talaga lahat. Once again, beginner's guide. Paano mag-harvest sa upo? So, sa atin, gamit tayo ng scissor para di ma-stress, di makanlat. No? Tapos pruning na rin. Tapos yung pruning may video tayo, yung 2-3 paano magparami ng bunga.
Yung 2-3-2-3 pruning, paka-effective yun. Dito sa upo. No? So, tapos yung size matters based sa market preference, hindi sa Popog, kuan, Jok, balatong. Oh. Kay murag dili makahuman kung tulora. Dede pa'y upo. No? So, hindi preference ni farmer. Pag di preference ni buyer. So, yun talaga. No? So, again, sa akin, mas preferred ko din yung mas maliit na kunin. Ulitin natin para may chance na itong mga maliliit, maraming maliliit ay may chance na makalago. Yung mukha. So, dito sa upo, pag puno yung dahon, puno yung bunga. No, yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak. Si Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, umay, kahibalo. Paan, saba, kaya mangharvest pa ko. Maraming salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord. God bless everyone.